Muli po mga kababayan, mga minamahal, narito po muli ako upang magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ano po? Samantalahin po natin ang mga panahon ito sapagkat tunay po na sa mga nangyayari sa ating mga kapaligiran ngayon, nagaganap na po yung mga sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na yung magkakaroon ng mga sakuna, mga lindol, digmaan, sa iba't ibang dako, mga lingaw ng digmaan, kagutom, mga lindol. At bago po dumating ang wika, sabi ng Panginoon sa Kristo, bago dumating ang mga araw na yun, talagang magaganap po ito. Patutupad po ito. Dahil ang salita po ng Panginoon sa Kristo, ang salita ng Diyos ay talaga po may kapangyarihan. Matutupad po talaga yan. Kaya sa mga tao na nagsasabi na ang salita ng ang Biblia ay hindi totoo, yung mga tao pong nagsasalita ng ganyan mga sinungaling lang po yan. Kasi kinukontra nila yung Biblia kasi daw kung totoo daw, bakit ganito, bakit ganyan. Pero makikita natin kung alin ba ang tunay na nagpapatotoo sa lahat ng mga kasulatan na ating binabasa sa panahon ito. Kasi marami po talaga mga nagsisilitawan na mga propeta, mga nagpapakilalang propeta. Sila daw ay sinugo ng Diyos. Sila daw talaga ang sinugo ng Diyos, kaya kung sila igalang ng kanilang mga tagasunod, talagang sobrang paggalang. Hindi nga po pwedeng pagsalitaan yung kanilang propeta ko noon ng masama kasi talagang susugurin ka kahit saan ka magpunta, talagang hahabulin ka nila, gusto nilang itumba ka. Yan po ba yung tunay na sa Diyos? Samantalang si Kristo nga bilang tunay na lingkod inialay yung kanyang buhay, inialay yung kanyang sarili. Kasi yan po yung nakasulat na binigay yung kanyang buhay. Binigay yung kanyang buhay para sa kanyang mga alagad. Kaya nga ang sabi yung sinabi ng Panginoon sa Kristo na yung kaibigan, kaibigan na nasabi niya walang may lalong dakilang pag-ibig. Dito po sa Juan 15 talatang 13. Sabi ng Panginoong Jesucristo, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Yan. Wala na raw hihigit pa. Wala na raw dakilang pag-ibig kaysa rito. Alin po doon? Na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ganun po ang pag-ibig ni Kristo. Hindi po siya yung ipinagtatanggol ng kanyang mga alagad na pag may nagsalita sa kanya ng masama kakatayin. Hahabulin nila kung saan pupunta at gusto nilang itumbat, patayin. Hindi po kasi ganun yung aral ni Kristo. Kaya nga nung huhulihin na ang ating Panginoon talagang ipinagtanggol din siya ng kanyang mga alagad tinaga ni Apostol Pedro yung alipin ng sinturyo o ng saserdote, ng dakilang saserdote.
Anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Ah, ibalik mo ang iyong sandata sa kanyang kaluban, sapagat ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kaya nga, may mga relihiyon ngayon na talagang ang gusto nila pumatay ng pumatay kasi yun daw ang turo sa kanila nung kanilang propeta na talagang gusto nilang makipagpatayan sa iba sapagkat yun daw turo daw, turo. Kaya nga sila yung mga alagad ni Kristo gusto nilang burahin sa mundo. Dahil nga naman kaaway ng kanilang paniniwala si Kristo. Ngunit si Kristo na sinasampalatayanan ng mga sumasampalataya sa kanya, kanyang mga alagad, ay hindi po ganun na, sige, habulin ninyo yung mga pumatay sa akin, yung mga lumait sa akin, katayin ninyo, burahin ninyo sa mundo. Wala pong ganong aral si Kristo, mga kapatid. Talagang ang aral ni Kristo ay pag-ibig. Ang aral ng ating Panginoong Kristo ay pag-ibig. Na ang importante sa kanya yung kaligtasan ng tao. Kaya nga yung sa 3:16 ng Juan, kapag binulay-bulay natin, napakadakilang pag-ibig ng Diyos talaga sa ikaliligtas ng maraming tao. Kaya yun pong dakila, yun pong napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Pinakita po ng ating Panginoong Hesukristo yan. Na maging siya ay naging halimbawa ng pag-ibig sa ating lahat. Kasi hindi po niya minahal yung kanyang sariling buhay, yung kanyang kalagayan. Wala po siyang pakialam na mamatay o patayin siya ng mga tao alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Kasi tinuring po kasi niyang mga kaibigan yung kanyang mga alagad, yung mga nagsisampalataya sa kanya. Talagang kanya pong tinawag na kanyang mga kaibigan. Tuloy po natin, ano po? Simulan po muna natin sa binasa natin kanina sa Juan 15 talatang 13. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kita niyo, napakasarap. Napakasarap na pag-ibig ng ating Panginoon. Dakilang pag-ibig yan, mga minamahal. Na tayo, bagamat namuhay minsan sa likong pamumuhay, ngunit dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo ay nagkaroon tayo ng pag-asa. Kaya sa lahat po ng tao na yung mga nawawalan ng pag-asa, mga gusto nang sumuko sa buhay, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na nagmamahal sa ating lahat. Nais niya na tayo, inialay niya ang kanyang buhay, siya'y namatay sa krus. Para tayo na mga lipo, ang pamumuhay ay magkaroon ng pag-asa na magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi niya, wala nang lalong higit na dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga
Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Mga minamahal. Ang sabi niya, kayo'y aking mga kaibigan kung mga gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Simple lang po ang gagawin natin, mga kapatid. Tatawagin tayong mga kaibigan ni Kristo kung tayo ay gawin natin yung kanyang mga iniuutos sa atin. Hindi, wag na po natin gayahin yung maraming mga nagtuturo ngayon, mga pastor na nangangalandakan na sila daw ay tunay na alagad ni Kristo. Ang kanila daw mga itinuturo ay aral ni Kristo. Ngunit hindi naman po totoo. Kasi sa kanila pong mga buhay, hindi po natin nakikita na sila nga ay alagad ni Kristo. Alam niyo po kung bakit? Tingnan ninyo ang maraming mga pastor ngayon. Mga leader ng mga sekta. Wala nang ginawa yan kundi puro pera. Kaya sila nagtuturo dahil sa suhol, dahil sa kita. Kaya sila nagtuturo dahil may inaasahan sila na kapalit ng kanilang ginagawang pagtuturo. Hindi po yan yung tunay na mga alagad ni Kristo. Kasi ang tunay na mga alagad ni Kristo ay yung pong ginagawa yung mga utos ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang mga utos ng ating Panginoong Hesukristo? Na sa atin po na mga naglilingkod ay ang mahalaga doon yung ialay mo ang iyong buhay. Paanong ialay? Ay hindi kagaya ng ibang mga nagtuturo yumayaman na sila tapos nagkaroon na sila ng mga private army, nagkaroon na sila ng mga tagapagtanggol sa kanila. Mayroon na silang mga security guard sa kanilang mga mansion. Tapos kung makapag-claim sila, sila lang daw ang maliligtas. Mga kapatid, hindi po yan. Hindi po yan ang katotohanan. Kasi ang katotohanan po, yung mga tunay na maliligtas, yung mga tunay na alagad ni Kristo, ay sinusunod po yung buhay ni Kristo. Sinusundan po yung buhay ni Kristo. Kasi nga, kung ikaw ay alagad ni Kristo, susunod ka kay Kristo. Kung ano ang nangyayari kay Kristo, ayun din po ang mangyayari sa mga tunay na alagad ni Kristo. Na sila ay mas uunahin nila yung kapakanan ng iba kaysa kanilang sarili. Hindi kagaya ng maraming mga nagtuturo ngayon. Yung kapakanan muna nila bago yung kanilang mga tinuturuan, yung kanilang mga inaakay. Sipin nyo, may mga churches ngayon na walang pakundangan. Naglalagay sila ng mga babaeng namumuno sa kanilang mga churches. Anong layunin? Para maglingkod sa Diyos? Hindi po. Kasi pag naglagay ka ng babaeng mamumuno sa loob ng church o sa iglesia, hindi po yan tunay na paglilingkod Pera po yung kailangan yan Kasi nga, kaya siya nagpapastora kasi pera may kapalit na pera yan. O nga naman, ang iniisip ng ibang mga pastor na mukhang pera, o nga naman unfair kung sila lang ang magmumukhang pera at hindi nila isasali yung mga babae na magpastor. Kasi parehas din naman sila mga mukhang pera. No? Kaya, hindi tunay na paglilingkod ang pakay, kundi pera. Hindi talaga pagsunod kay Kristo ang pakay, kundi puro sa pakinabang. Kaya,
kung gusto natin ang tunay na paglilingkod, mga kapatid, eh, huwag tayong maghangad ng anumang bagay. Masayahan ka kung anong tinatamasa mo. Masiyahan ka kung anong meron ka. Ibahagi mo ang salita ng Diyos ng libre. Walang bayad. Hindi kagaya ng ginagawa ng marami, nangangaral dyan sa palengke, sinisira yung Ebanghelyo ni Kristo. Kaya tuloy ang paniwala ng ibang tao ang pagre-relihiyon daw, negosyo. Sa bagay, totoo naman po yun . Marami po kasi nagtatayo ng relihiyon, negosyo . Lalo na itong relihiyon ng Roma. Itong relihiyon ng Roma, mga kapatid. Yan po ang pangunahing negosyo na relihiyon. Kasi tingnan nyo, sila yung maraming universidad. Kahit saan ka pumuntang bansa, pag nandun sila, may University of Santo ganito, University of Santo ganyan. Hindi mawawala sa kanila yan. Bakit? Kasi nga po, hindi talaga sila tunay na lingkod ni Kristo. Kundi sila ay nagsisipaglingkod sa sarili nilang pakinabang, sa sarili nilang tiyan. Kasi ang mga tunay na lingkod ni Kristo ay yung mas hindi niya minahal yung kanyang sariling buhay. Tulad ni Apostol Pablo na sabi niya, hindi ko minahal ang aking sariling buhay na tila bagay mahalaga sa akin. Hindi niya minahal yung kanyang sariling buhay. Yan po talaga yung mga tunay na lingkod ni Kristo . Kagaya ni Esteban. Dahil kay Kristo, binato siya hanggang mamatay. Pero yung mga pastor na mga bulaan, hindi mo mapapatayan. Hindi mo yan malalapitan. Hindi yan mauusig. Bakit? May mga judge yan dyan sa Senado. Mayroon yan mga members na mga judge. Pwede nilang baluktutin yung katwiran. Pwede nilang baluktutin yung kaso. Kasi nga, makapangyarihan sila. Pero si Kristo, walang kapangyarihan na ginamit dito sa mundo na yung kapangyarihan na ginagamit niya sa kagaya ng ginagawa ng mga tao. Na sinasamantala yung kanyang pagsikat. Sinasamantala yung pagiging marami ng kanyang mga alagad. Si Kristo hindi ganoon. Hindi siya yung pagtanggol niyo ako mga alagad ko. Maghanda kayo ng mga security diyan. Pagbabarilin niyo yung mga gustong bumugbog sa akin. Diba? Hindi po ganoon si Kristo. Talaga po, ang buhay ni Kristo, inialay niya yung kanyang buhay para sa atin. Napakasarap, di po ba? Masarap sa pakiramdam na ikaw ay mayroong Panginoon na nagpapakita ng pag-ibig na ipinakita niya sa kanyang mga gawa, yung kanyang pagmamahal sa atin. Ano po? Sabi niya po sa talatang 15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayo mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. May bunga po talaga. Ano po yung bunga? Yung nakapagpatayo ka na ng dome, nakapagpatayo ka na ng arena. Yun ba yung bunga? Tapos marami ka nang nauto. Marami ka ng miyembro na gatasan mo. Yung para sa ikayayaman mo. Yung para sa hinaharap ng buong pamilya mo. Lahat ng mga handog, ikapo, alay ng mga miyembro pasok sa bulsa ninyong lahat. Pati ng mga ministro ninyo.
pati ng mga pastor ninyo, mga pastora ninyo. Pasok sa bulsa nyo lahat. Pero yung mga alagad po ni Kristo, wala po talagang ganyang ginawa. Ang mga alagad ni Kristo, yung mga alay ng mga miyembro, mga handog ng mga kapatid, hindi po nila sulong kanila lang. Hindi lang para sa mga ministro, sa mga pastor, sa mga pastor. Ay, huwag na isali yung pastora kasi wala namang ganun ang alagad ni Kristo. Kayo lang naman yan na mga kalaban ni Kristo yung mga gumagawa niya. Na naglalagay kayo ng mga pastora sa inyong mga church. Sarap kasi magkaroon ng ano, lalo na pag nagkaroon ka ng mga miyembrong mayayaman. Nako. Kaya nga yung ibang mga pastor, napakalambing magsalita niya. Kaya nga yung iba, pag sabi, grabe ka naman kasi manawata, brad. Dapat pag nagsalita ka, in a nice way. Para hindi lalayas yung mga miyembro mo. Ganun sila eh. Kaya pag nagsasalita sila doon sa miyembro nilang mayaman, yung si madam na mayaman, labas na yung dibdib na pumapasok sa kanilang church. O di kaya nagsusuot na lang ng sando. Hindi na nila pagsasalitaan yun ng ano, baka naman hindi na dumalo sa susunod eh. Baka, sayang malaki ang bigay. Mayaman eh. Kaya ganun sila, in a nice way. Grabe no, talagang makikilala mo yung mga pastor na mga mukhang pera eh. Kaya makikilala natin yan pag ang pangangaral nila yung uuto-utuin kayo yung mga miyembro na dapat kayo pag manalangin kay Lord, ganito, hingin ninyo na pag humingi kayo na ma-promote kayo sa trabaho, ganun. Sampalatayin ninyo na ma-receive nyo, ganun. Ganun lang sila eh, puro pagpapala, puro kagandahan ng pwesto sa trabaho, mga ganun. Sumweldo ng malaki, kumita ng malaki. Kasi malaking pakinabang kay pastor yun eh. Pag nga naman yung mga miyembro niya gumanda ang pamumuhay, siyempre, pasok kay pastor yun. Ang laki ng ikapo. O, di ba? Ganon yun eh. Pero sa atin na mga alagad ni Kristo, wala po talagang masama. Kung ang ating mga kapatid umunlad, guminhawa, at tayo man ay guminhawa rin, nagkaroon tayo ng mapagkakitaan na maganda. Yun po kasi ay ang sabi doon sa Timoteo na ang mga mayayaman sa sanlibutan ito ay huwag mapagmataas ng kanilang mga pag-iisip. Sila'y maging maibigin sa pamamimigay, maibigin sa pamamahagi. Kayo mga pastor kayo, nasaan kayo? Yun bang ikapo na tinatanggap ninyo sa bawat pagtitipon saan nyo dinadala yan? Nakinabang din ba yung mga miyembro yung mga mahihirap dyan? Sige nga. Tingin ko wala eh. Siguro kung magbigay ka man, kakamirahan mo, ibibidyohan mo to, ipagmamalaki mong matulungin ka. Di ba? Ganon eh. Siyempre, para lalo kang sumikap. Lalo mo yan, bibidyohan mo yung ginawa mo pagtulong sa kapatid na mahirap. Bigyan mo ng 1 kilong bigas, tapos 2 sardinas, tapos bibidyohan mo. Tapos ipagmalaki mo na tumulong ka sa kapatid mo. Ganun ba? Grabe kayo, no? Tindi. Napakaraming pastor nakahiga sa kayamanan eh. Yung kanilang mga miyembrong mahihirap, hindi nila madalaw-dalaw. Hindi nila mapuntahan yung mga miyembro nila na nakatira sa barong-barong. Saan kayo? Kayo mga pastor, kayo mga tulad nyo ba si Kristo? Si Kristo, ang wika niya ay wala nang hihigit pa. Wala nang mas dadakila pa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Napakasarap nun. Pero maraming pastor ngayon na hindi magawa yan. Basta pagdating ng linggo, ibigay ninyo ang inyong mga ikapo, mga handog. Ibigay ninyo. Tapos, yung miyembro na
gutom, walang makain, bahala kayo sa buhay nyo, mag-pray kayo kay Lord. Di po ba? Grabe, no? Walang ganong ugali talaga sa aral ni Kristo. Wala eh. Kasi alam nyo, yung tunay na mga alagad ni Kristo, alam nyo kung anong ginagawa. Kahit si Pablo, anong sabi ni Apostol Pablo? Siya ay paroroon sa Jerusalem. Na siya ay nag-ano sa mga hintil na makapagbigay naman ng kaloob para sa mga Hudyo. Yung mga physical na kaloob, yung mga bagay na kanilang meron. Talaga pong yan ay katungkulan ng mga kapatid na kalingain yung mga dukhang kapatid. Lalong-lalo na kung ikaw ay pastor, ministro ni Kristo. Katungkulan mo talaga yun na dalawin mo yung mga dukha mong kapatid na walang makain. At dapat may dalhan mo ng mga bagay na pangangailangan niya. Yun po talaga ang turo sa Biblia. Pero kayong mga pastor kayo, nasaan ba kayo? Sa tuwing may kalamidad, sa tuwing may mga sakuna, oo nga, sasabi, tapos magmamalaki kayo na tumutulong kayo. Pero saan nyo kinukuha yung pinantutulong ninyo? Pumupunta kayo sa mga foundation, humihingi kayo doon ng mga donasyon. Sipin mo, dami-dami nyo nakukoleksyon sa mga miyembro nyo, nagpapayaman na nga kayo eh. Humihingi pa kayo ng mga donasyon sa iba't ibang mga sektor ng gobyerno o ng internasyonal. Grabe kayo. Hindi man lang ninyo mabawasan yung inyong mga nakulimbat sa mga miyembro. Talagang pupunta pa kayo sa mga organisasyon para manghingi pa kayo ng donasyon. Grabe naman kayo mga pastor. Sa bagay hindi naman kasi kayo tunay na lingkod ni Kristo eh. Kasi kaya kayo naglilingkod dahil sa pera, dahil sa pakinabang, dahil sa salapi. Dahil ang mga tunay na lingkod ni Kristo, kay may pera, kay wala, maglilingkod sila kay Kristo. Ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Kristo sa mga alagad huwag kayong magdala ng kahit supot ng salapi, dalawang panyapak. Talagang wala pong walang ganun yung mga tunay na lingkod. Hindi sila nagdadala ng kung ano-ano mga kagaya nitong ginagawa nitong mga Church of Christ na ito na 144 watts. Grabe. Tindi nyo. Sakim talaga kayo. Hindi kayo makapangaral ng wala talaga kayong dalang supot para isahod sa mga taong kahit dumadaan lang sinasahod ninyo yung mga supot ninyo. Tindi nyo. Wala kayong kabusugan talaga. Magsisi kayo. Sinisira ninyo yung ebanghelyo ni Kristo Magsisi po kayo. Lahat na kayo dyan, mga nakikinig kayo, mga membro niyang simbahan na yan, yung church na yan, yung Fourth Watch na yan. Mag-isip kayo kung ligtas ba kayo sa ganyang uri ng samahan na sinasamahan ninyo. Kaya mga minamahal, talaga pong ang akin pong panghihikayat ay manatili po tayo sa salita ni Kristo. Sa katotohanan po tayo. Kasi manatili ka sa salita ni Kristo, yun po ang katotohanan. Kaya nga sabi ni Kristo na kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Lalaya po tayo dyan. Hindi po tayo kayang linlangin ng kahit sino mga nagtuturo lang. Hindi tayo madaling hikayatin ng sino mang mga nagsasabing sila kay Kristo. Kung tayo'y manatili sa salita ni Kristo, palalayain tayo. Magiging malaya tayo mula sa kasinungalingan ng mga demonyo. Kaya ang panghihikayat po na ito, mga kapatid, ay hindi po panghihikayat para sa sariling pakinabang,
kundi sa kapakinabangan po ng ating sariling kaluluwa. Kasi tayo po nangangailangan talaga ng kaligtasan. Kailangan po natin talaga yan. Ang kailangan natin maligtas tayo. Kaya tayo ay kinakailangan manatili sa salita ni Kristo. Huwag tayong maging uto-uto. Pag sinabi ng isang tao, umanib kayo, maliligtas kayo, dito kayo. Dahil ito lang ang iglesia na maliligtas, ang iglesia ni ganito. Hindi po totoo yun. Pag ang isang tao nagkiklaim ng ganon, hindi po totoo yun. Sipin mo, maghihikayat ka na, dito kayo umanib, maliligtas kayo. Samantalang ang aral ay kasinungalingan. At makikita nyo mismo sa kanilang mga pinuno, sa kanilang mga leader. Yung kanilang mga leader, walang kaligtasan. Bakit? Ang yayaman Hindi malapitan May mga bodyguard. May mga private army. May mga security. Di ba? Sabi ng Panginoon Kristo, ang papasok sa langit, mas magaang pa nga yung kamilyo na pumasok sa butas ng karayom. Ikaw pa, leader ng sekta. Nangangaral na ligtas pag umanib sa inyo. Nako. Wag na kayong mang-uto. Hindi ninyo mauuto ang mga tao na naghahanap ng katotohanan. Ang nauuto nyo lang yung mga taong uto-uto sa mga sinasabi nyo. Yung mga ayaw magsiyasat ng katotohanan. Yan. Kaya ninyo sila nauuto. Kasi sila rin mga sinungaling din, kaya ganun. So muli mga kapatid, yan po ang maiksing mensahe na aking maibahagi sa inyo. So, kay Kristo po tayo. Si Kristo po ay naging halimbawa sa lahat. Hindi po siya namuhay sa karangyaan sa mundong ito. Ibinigay niya ang kanyang buhay, pinatay siya para sa ikaliligtas ng marami. Ngayon, yung mga alagad niya, ganun din po, na hindi mahalaga ang anumang kayamanan sa mundong ito. Basta ang mahalaga, maipahayag ang katotohanan. Maipahayag yung katotohanan. Unahin muna natin yung kaharian at ang katuwiran ng Diyos. Hayaan mo nang ang Diyos mag-provide sa pangangailangan ko. Yun lang yun Hindi kailangan may kapalit na pera. So muli, God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.